nilay ng iyong banal na salita. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, na manguna sa aming mensahera, sa buhay po ni Sis Beb, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maparangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at mai-ready mo po ang puso't isipan ng bawat isa na kung ano man pong mensaheng maibaba mo ay tumimo sa puso ng bawat isa at maisabuhay, Lord God. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Annalyn, sa pagkabasa ng mensahe ng Panginoon. Sige po, Sister Beb, kayo na po. Amen po. Praise the Lord po. Salamat. Salamat po sa prayer, Ma'am Annalyn. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay dumako po sa ating mensahe. Ngayong oras na to, hindi na po ako magpe-pray. Nireceive ko na po yung prayer ni Ma'am Annalyn. So, glory to God po, ano. So, ayan. So, dito po sa ating pag-aaralan sa oras na to, makikita natin, meron na namang karakter na si Elihu po, ano. Hallelujah. So, dito po, sa binasa po, makikita natin kung paano po na sa verse 1 hanggang 7, na po, sinasabi ni Elihu dito na siya yung spokesman. Spokesman daw po siya before God. Amen? Kay Job. No, kaya sabi niya dito, "But please, Job, hear my speech." Sabi niya sa English, pakinggan mo ako. Pakinggan daw siya po. So, doon na nakita naman natin, hindi na po natin babasahin ulit yung yung binasa po ni Ma'am Annalyn para hindi na magdugtong ng oras sa atin. Kung paano niyang sinabi doon that he is the spokesman po. Spokesman po siya ng Panginoon para kay Job. Dito makikita natin sa verse na to na magde-demonstrate po na nakikita natin na yung pagsasalita po ni Elihu mayroon pong meron din andun din yung gift of speaking. No, gift for speaking. Kasi yung mga sinasabi niya dito na may katotohanan din naman po. No, may katotohanan din yung mga word niya na nakabatay din naman po sa salita, no. Sa makikita niyo doon na may mga wisdom din na nagde-demonstrate ng gift of speaking niya habang siya po ay nagsasalita. No po. Kaya dito sa 7 verses na to, nakita natin doon, sabi niya, ano po kasi mas bata itong si Elihu kumpara po doon sa mga kaibigan ni Job na nasa paligid po that time ni Job, no, doon sa tatlo. So, dito makikita niyo po na napaka-formal niya, no. Natawagin niya yung pangalan ni Job para is counselor. Parang nag-a-appeal siya na nag-i-spoke siya ng direct kay Tatay Job, no po, at ina-appeal niya by name. And sinasabi niya dito, yung pagiging kumbaga pinapaano niya muna si Tatay Job na napaka-formal ng kanyang relationship dito sa paghahayag ng salita na to. Makikita niyo yung formality niya sa pagsasalita kay Tatay Job. Ano po? The Spirit of God has made me, sabi niya, truly I am your spokesman before God, sabi niya. So, makikita niya po dito sa Tagalog, sabi niya, puntahan ko po sa Tagalog na. Okay. Okay. Sabi niya, sasabihin ko ang alam ng aking isipan. Lahat ay ilalahad ko ay pawang katapatan. Lahat ng iyahayag ay parang katotohanan ng Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa kapangyarihan ng Diyos nang galing. Amen? So, dito sa verse 4 po, makikita natin, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Totoo yun. Sa bawat isa po sa atin, buhay na taglay ko ay sa makapangyarihan Diyos nang galing. That is true. Diba? Totoong-totoo talaga yon. Sabi nga, apart from the Spirit of God, we are dead. Diba? Patay tayo sa harap ng Diyos kung tayo po ay walang Espiritu ng Diyos. Amen? So, galing po sa makapangyarihang Diyos tayong lahat. We are created by God. Kung kaya mong sagutin ito sa akin, sasabihin sa iyo, ang mga katwiran na ihanda mo na rin. Diba? Sasabihin ko to sa iyo, kung ano yung mga katwiran mo, ihanda mo rin.
Ikaw at ako, iisa sa harap ng Diyos natin. Pareho sa putik tayo nang galing. Kaya sa akin, wala kang dapat alalahanin, wag mong isiping ikay aking gagapiin. So dito, parang nakikita natin po yung kanyang simpatya, no? Parang yun ang sinasabi niya. Pero makikita nyo sa mga sunod-sunod pa po na pagpapahayag niya, masyado na rin siyang nag-go-over ng word po. Amen? Na parang wala na rin siyang pinagkaiba, no? Some of the speak niya dito sa mga sinasabi niya po, may mga good point din po at bad point yung mga sinasabi niya kay Tatay Job. At sometimes nag-i-speak din siya ng parang prophetic, no po, may prophetic power yung kanyang sinasabi and clarity. Kasi yung mga katotohanan, katulad ng sa verse 4, totoo po talaga yon. 'Di ba? Lahat tayo galing sa putik, 'di ba? Medyo prophetic yung way niya ng pagsasalita, no po? Dahil may gift nga po siya ng pag-i-speak. Amen? So, dito po, makikita natin na despite sa lahat ng good na po na sinasabi ni Elihu, na po, may mga katotohanan na nagre-remain sa mga salita niya na nakakabangha, no? Kapag parang inaano mo, nakakamangha yung mga sinasabi niya na salita sa unang chapter po ng from 1 to 7. No? Ang ganda kasi ng pagpapahayag niya. Kaya excuse po. Kaya dito makikita natin, no, kung gaano yung mga talinhaga ng salita niya na may talagang alam mo na may alam siya, 'di ba? May alam siya, may nalalaman siya, may karunungan siya, may understanding din siya. Amen? So, sa verse 8 and 11, si Elihu po, sinasabi niya dito kay Job na, akala mo ba wala kang pagkakasala? Parang ganun. You think you are without sin? Na po. Sabi niya, from 8 na po to 11, ito ang narinig kong sinabi mo. Ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan at tinuturing niya akong isang kaaway. Mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan ng aking mga kilos. Amen? So, maliwanag po na nakikita niya dito, no? I have heard the sound, sabi niya ganon, of your word saying, sabi niya sa English. Narinig ko yung mga sinabi mo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, tayo din po, binaybay natin ang Job. Hindi yun ang sinabi ni Job. Amen po ba? Hindi siya nakinig. Malinaw na hindi niya napakinggang mabuti yung pagsasalita ni Tatay Job in the last mga topic natin. Especially po sa Job 6. Job 7, Job 9, no? Yung mga sinabi po doon at Job 13. First, sinabi po ni Tatay Job sa Job 6:3, "For then I would be heavier than the sand of the sea, therefore my word has been rash." Amen? And then, sinabi niya doon sa Job 7:21 then, "Why then do you not pardon my transgression and take away my iniquity? For now I will lie down the dust, and you will seek me diligent, but I will no longer be." Na po, sinabi niya dito, how can a man be righteous before God? Yun ang tanong ni Job doon Paanong magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Panginoon? Amen? Na po sa Job 9:2, yun ang sinabi niya. Kasi alam ni Job na lahat po tayo, no, may karumihan, may iniquity, may mga shortness tayo. 'Di ba? Sinabi niya sa Job 13:26 doon, sa sinabi din ni Job doon, for the right things against me and make me inherit the iniquity of my youth. 'Di ba? Sinabi talaga ni Tatay Job doon na alam ko naman na nagkasala ako mula pa sa pagkabata ko. May karumihan ako, 'di ba? Alam natin 'yan ang sinabi ni Tatay Job. Hindi niya sinabi na wala siyang kasalanan katulad po ng sinasabi nitong tao na to kay Tatay Job. Mali siya na naman. No, dito po nagsimula yung mali na naman na pag-aano nila kay Tatay Job kasi hindi 'yan ang sinabi ni Tatay Job. Never sinabi ni Tatay Job na hindi siya nagkasala. Sabi nga niya, parusahan mo ko 'Di ba? Kung nakikita mo nagkasala ako, ganun yung mga salita ni Tatay Job. No, kaya malinaw na minsan po may mga tao talaga na feeling mo nakikinig sa'yo pero ang totoo hindi naman nila talaga naiintindihan.
No, akala mo, katulad po ngayon dito sa gawain, akala mo nandyan lang sila. Pero ang totoo, hindi naman sila nakikinig. Hindi naman nila naunawaan. Kaya pag tinanong mo sila, 'di ba? Wala silang naintindihan, wala silang naunawaan kasi hindi naman sila totoong nakinig. Amen. Kaya nga po, madalas tayo po minsan may mga tao po na mas maraming salita. Po, mas marami tayong sinasabi kaysa sa totoong nauunawaan natin. Po, minsan mas matuto po tayo kaya nga dalawa ang tenga sabi sa Proverbs, 'di ba? Matuto tayong makinig. No, kaya isa ang bibig. Huwag tayong masyadong salita ng salita. Magkaroon muna tayo ng understanding, kaunawaan. Unawain natin yung sinasabi. Kasi dito kaharap siya na parang sinasabi niya, narinig kita, pero hindi mo naunawaan yung sinasabi niya. 'Di ba? May na-miss ka. Amen? May na-miss ka sa sinabi niya. Kasi hindi mo binigyan ng attention. Sometimes tayo, 'di ba? Tayo pong mga kapag may pinapakinggan tayo. Pag may narinig tayong mali sa sinabi niya, doon ka na lang nakatutok. Hindi mo na nakita yung mga tamang sinabi niya. Kasi doon ka na lang sa mali nakatutok. Amen? Kaya minsan po maging aral sa atin, na wag tayong magkaroon tayo ng tamang pangunawa. More on pakikinig. Hindi po yung more on salita ng salita. Na yung minsan gusto mo na lang makapagsalita kahit wala na sa topic yung pinag-uusapan, yun ang sasabihin mo. 'Di ba? Nakinig ka ba talaga? 'Di ba? Parang, hello, nakinig ka ba talaga? Kasi ang layo ng topic sa sinasabi mo. 'Di ba? Kaya lumalayo yung pinag-uusapan sa dapat na dinidiinan. Amen? Minsan pinapakita mo na totoong nakaunawa ka, pero ang totoo wala kang alam. Nagmamarunong ka lang. Mahirap po yung ganong ugali ng isang tao kasi alam mo kung bakit? Hindi lang yung Diyos po ang napapahiya natin. Una sa lahat, kapag tayo ay nagmamagaling o naggagaling-galingan, kung hindi mo nauunawaan, walang masamang magtanong, kapatid. Kung totoong hindi mo naunawaan. Matalino ang taong nagtatanong. Matalino ang taong gustong makaunawa. Kaya ka nagtatanong. Amen? Kesa naman, nagsasalita ka, ang layo-layo na ng topic sa sinasabi mo kasi hindi mo naman pala totoong nakaunawa. O sometimes, minsan naman, pilit mong ipinapasok yung pinag-aralan mo sa ibang gawain, di ba? Sa gawain na to na hindi naman yun ang pinag-uusapan. Amen? Kaya, dito po, itong attitude ni Elihu na to na sinasabi niya, na narinig niya yung sinabi, yes, narinig mo pero hindi mo naunawaan. There's difference between you hear and you understand. Amen? Kaya, maging po tayo. Tayo po, wag tayong maging good listener. No? Kasi kapag marunong kang makinig, no, matututo ka ring magkaroon ng kaunawaan. Kaya nga yung mga tao na pinagsasabihan ng mga magulang, amen? O yung mga disciple na pinagsasabihan, pag marunong makinig, tingnan mo ang growth niya, napakaganda. Di ba? May disiplina. Pero tingnan mo, kapag pinagsasabihan ka na at hindi ka pa rin nakikinig at ang tigas pa rin ang ulo mo at walang makapagpatuwid sa'yo, kapatid, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung understanding at growth. Diba? Kung talagang gusto mong mag-matured sa pananampalataya, magpaturo at magpatuwid tayo. At yun po ay nagsisimula sa pakikinig. Kasi kung hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao na ang nagsasabi sa'yo, may problema ka na. Magpabago tayo. Amen? Matuto po tayong makinig. Matuto tayong umunawa. Amen? At wag tayong basta nagsasalita na parang nauunawaan natin kahit hindi naman pala natin totoong naunawaan dahil hindi naman natin totoong narinig lahat ng sinabi niya. Amen? Hindi ka naman totoong nakatutok katulad nitong si Elihu na nagpapanggap na narinig ko, sinabi mo na ako'y malinis at walang nagawang kasalanan. Maaring nakinig ka pero hindi mo lahat napakinggan.
Kaya hindi niya lahat naunawaan. Amen? Dahil kung narinig niya, sana nakita niya po itong mga sinabi ni Tatay Job. From sa Job, ano pa lang, sa mga katwiran ni Tatay Job nung nagsalita siya. Sinabi niya din doon, sabi niya sa Job, sa Job 19:20, sinabi po ni Tatay Job doon, "My bone clings to my skin and to my flesh, and I have escaped by my skin of my teeth." No? Na dito po, makikita natin, yung mga paghihirap na yun, tiniis ni Tatay Job kasi alam niya na lahat yun ay binigay ng Panginoon. Na po, lahat yun tinatanggap niya. Na kung yun ang kaparaanan, sabi nga niya, hubad akong dumating dito eh. Sabi pa nga ni Tatay, hubad din akong babalik sa'yo. 'Di ba? Kung kailangan tayong mahubaran, tanggapin natin kasi that is the process po ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya dito po na makikita natin that ito pong si Elihu, nire-repeat lang niya yung mga sinasabi na parang sinasabi ng mga kaibigan ni Job sa kanya na po ng same na paghuhusga kay Tatay Job. Amen? Habang naririnig natin yung mga sinasabi niya dito po sa pababa ng verse po natin. No? Kaya kahit siya mismo po hindi niya po naunawaan yung pagpo-protest po ng sinasabi ng pag-approach ni Tatay Job that he is innocent. Na po, na realidad kung bakit nagde-depends po si Tatay sa kanyang righteousness. Na po, sa Panginoon. Amen? So, dito po makikita natin that ang talagang nakakaunawa lang naman po ng sitwasyon ni Tatay Job, si God eh. Amen? Kasi pinahintulot po to ng Panginoon sa kanya. Amen? At hanggang ngayon, na po, sa kwento na to, tinatayuan yun ni Tatay Job. Tinitiis niya. No, habang kinakausap siya, alalahanin niyo po habang ganyan ang sinasabi ng mga tao na yun sa kanya, andun pa rin po yung mga ketong sa katawan ni Tatay Job. Malamang kinakamot niya ng banga, 'di ba? Nasasaktan siya habang sinasabi nila yung mga 'yon. Amen? Kaya hindi rin andun din yung walang atensyon, hindi rin nabibigyan ng atensyon ni Tatay Job lahat ng mga sinasabi nilang mga ridiculous para sa pandinig niya dahil sama-sama na yung nararamdaman niya. Na po, yung sakit nandun na, yung pangangati ng mga ketong niya abang nagsasalita sila, pakinggan mo ko Job, kaya siguro ganun yung salita ni Elihu, kasi nga, hindi niya alam kung saan niya ilalagay yung attention niya eh. Sa mga tao ba na to na wala na silang ginawa, kundi sa magsabi ng mga bagay na katotohanan, o sa nararamdaman ng katawan niyang masasakit at makakati. 'Di ba? Kasi puro ketong yung katawan niya. Masakit na nga mga buto-buto niya eh. Kasi ang ketong po, 'di ba? Kung gaano katagal yung araw na yon na pinapalagi ni Tatay Job, kumakalat yung sakit na ketong sa buong katawan niya. Amen? Can you imagine that? Tapos ito pa yung mga kasama mo. 'Di ba? Yun nang walang kwentang kausap, ayaw ko na eh. 'Di ba? Ako po bilang tao, yung ngang walang kwentang kausap, minsan ayoko nang kausap kung walang katuturan yung sinasabi niya. Yun pa kayang ganito na may nararamdaman ka, tapos yung mga sinasabi nila, mga ganun pa. 'Di ba? Kaya, imagine niyo lang yung pakiramdam ni Tatay Job sa istoryang ito. Amen? So dito, sa verse 12 po and 18, makikita ninyo dito na sinabi niya dito kung paano nakikipag-usap ang Panginoon. Na po, paraan kung saang parte nakikipag-usap ang Panginoon. Amen? Sabi niya po doon, ngunit ang sagot ko na nagkakamali ka Job, sapagkat ang sino mang tao ay mas dakila sa Diyos. Totoo po yun. Amen? Hindi ko sinasabing hindi ito, sinasabi niya na yun. Na sinasabi niya dito, na that God is greater than man. Totoo yun. Amen? Ito yung katotohanan na napaka-obvious po. No? Banal ang Diyos. He is the great God. No po? Higit sa lahat sa atin. Bakit ang Diyos ang iyong pinagbibintangan, sabi niya, na di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya ng sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan.
Amen? So dito sinasabi niya, yung pakikipag-usap sa atin ng Panginoon, na nangungusap ang Diyos sa atin sa iba't ibang klaseng paraan. Verse 15, nagsasalita siya sa panaginip, pangitain, kalaliman ng gabi, kapag tayo'y nahihimbing. Pinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanyang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan ng paggawa ng masama at sa kapalaluan. Amen? So malinaw po correct me if I'm wrong. Magpapakorek po ako sa mga pastor natin na sa loob. Kasi wala pa po akong nabasa sa Bible na po, habang binabaybay natin ang Bible, na ang nagbibigay ng panaginip ay ang demonyo. And madalas po naririnig ko sa mga preaching na po at mga teaching na sinasabi nila, hindi daw lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Yung iba daw po galing sa demonyo. Ha? As far as I know, hindi po kayang pasukin ang isip natin ng demonyo at ang puso natin. Paano niya mapapasok ang panaginip natin? Amen? Na po, ibig ba nating sabihin that Satan can control your dreams? At sa lahat po ng nabasa ko sa Bible, even kaaway at kalaban, nung kukunin yung kinuha nila na dapat para hindi masaktan si Abraham, yung kumuha sa king kay Sarah, ang Diyos po ang nagbigay ng panaginip sa kanya. Ibalik mo ang asawa na aking propeta kung hindi mamamatay ka. Ang Diyos ang nagbigay ng panaginip. Wala pa ako nakita sa Bible na demonyo po ang nagbigay ng panaginip. I just want to clear this. Kung meron po, ibigay niyo po sa akin yung verse. At magpapakorek po ako na may mga panaginip na galing sa demonyo. Amen? Naniniwala ako na kapag natulog ka, yung deception ng kaaway sa'yo kapag, di ba, natatakot ka, nanonood ka ng horror, kasi nangyari sa akin yun ng bata ko. Nadala ko yun hanggang pagtulog. Pero it is my spirit. I believe it is from my soul, but not from demon. Yun po yung gusto ko rin na maging kasagutan kung totoo yung mga yan, kasi marami akong naririnig na galing sa demonyo. And I still believe that God is in control. At ang Diyos lang ang nakakabasa ng isip ng tao at puso ng tao. Amen? Kaya dito sa verse na to, sinasabi po dito, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Amen? And I believe until now, there is still dream and vision of the night. Na makikita natin dito yung imagination during slumber. Kapag natutulog tayo, pag nagigising tayo, we're awake in our bed, 'di ba? May mga panaginip tayo, may mga sa darkness of the night, 'di ba? Yung mga natin nakikita natin sa pamamagitan ng vision. Ako po na-encounter ko po yung sa panaginip, na-encounter ko po yun. And sometimes na-encounter ko rin yung vision, na nagising ka pero may nagre-reflect na picture sa na-encounter ko po yun. At kapag may ipagpe-pray, makikita ko yung mukha ng tao na yon. Ganon. Na-encounter ko po yung ganon. And I believe ang Diyos po, ang nangungusap sa bawat isa sa atin, sa maging lang tayo, matuto lang po tayong magkaroon ng discernment, at matuto tayo na alamin natin, unawain natin kung sino ba ang nagbibigay sa atin ng mga kasi yung mind mo pwedeng lagyan ng masasama, kaya nga nakakapag-isip ka ng masama 'di ba? It is your soul, 'di ba? Yung mind mo, 'di ba? Because of your emotion, sometimes ikaw ang nakapag-iisip ng masama sa kapwa mo. Amen? 'Di ba? Because kasi umiiral minsan yung emotion, 'di ba? Emotion, yung feelings. Amen? Kaya nga yung ibang tao, 'di ba? Lalo na kapag wala silang espiritu ng Panginoon,
Nung wala tayong Espiritu ng Panginoon, walang nagsasabi sa atin ng tama at mali. Pero ngayon na may Espiritu ka na ng Panginoon, may naririnig ka na rin, nangungusap ang Panginoon through audible voice, wag anak. Mali yan. Hindi yan tama. Amen? Pero noon, tingnan mo, nung wala kang Espiritu ng Panginoong Diyos na nakikipag-isa sa'yo, sa sarili mo ngayon. 'Di ba? Kapag nagselos ka, manununtok ka na lang agad. Hindi ka na nag-iisip. 'Di ba? Kapag nagseselos ka, sasampalin mo na lang basta yung asawa mo, wala ka ng tanong-tanong. 'Di ba? Hiwalayan na agad. Amen? Pero ngayon, 'di ba? Meron nang namamagitan. Para tayong may mediator, 'di ba? Yes, we have mediator. Para tayong parang naglalaban ng laman at ang espiritu, sabi nga. 'Di ba po? Totoo 'yon. That is the word of God. Kaya dito po makikita natin, nakikipag-usap po siya. Pinapakita dito kung paano pong nakikipag-usap po ang Panginoon. Amen? At naniniwala po ako na nananatili pa rin yung pakikipag-usap niya na po sa atin through our dreams, through our night vision. Amen? Sa secret inspiration natin, sa affliction, sa mga sakit na po, nangungusap po ang Panginoon. Na po, messengers, 'di ba? Sa mga nagsasalita, naniniwala ako minsan nga sa bibig pa ng anak mo, 'di ba? Nangungusap ang Panginoon. And through a ransom or atonement. Amen? Nangungusap pa rin po ang Panginoon. Amen? Kaya dito po ano makikita natin? Hallelujah, na minsan ginagamit ng Diyos yung mga sitwasyon natin para ma-experience natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos. Na po? Minsan yung mga sakit na po, pinapahintulot ng Panginoon. Pero hindi para saktan ka. Hindi para pahirapan ka. Kundi sometimes, minsan nililigtas tayo ng Lord, hindi lang natin alam. Nililigtas na tayo sa kapahamakan na malayo sa Kanya. Amen? Kaya nga may mga bagay na painful para sa atin but necessary. Kailangan maganap sa buhay mo para maintindihan mo. 'Di ba? Na one day, 'di ba, minsan may nangyari sa yung hindi maganda, masakit, 'di ba po? Ako po, sa buhay ko na lang din ako titingin sa inyo. Nahiwalay po ako sa asawa ko. No, kasi yung asawa ko po, pagkatapos niya ng babae ng 3, tapos at yung pang-4 po nabuntis niya. Amen? Habang nagtatrabaho po ako sa Singapore. Amen? Kaya po, humiwalay ako sa asawa ko. Amen? Hindi pa po ako Kristiyano nun. Ngayon ko nasasagot yung mga tanong na, bakit Lord, kailangan ko masaktan? Bakit Lord? Kasi po, nung simula nung nag-asawa po ako, pagkapanganak ko pa lang, baby pa lang yung mga anak ko, nagtatrabaho na po ako. Nangingibang bansa po ako. 18 years old po, 19 years old, nangibang bansa na po ako. Hindi tumatagal sa braso ko yung mga anak ko. Hindi ko po sila pinalaki. Hindi ko naranasan. Hindi ko nakita kung kailan humakbang yung anak ko. Hindi ko alam yung unang hakbang nila. Hindi ko po alam yun. Kaya minsan pag nagsasalita yung mga tao, kasi ganito na yung buhay ko. Pag nagsasalita po sila sa akin, no, sabi ko kahit hindi nyo alam kung ano pinagdaanan ko. Hindi nyo alam kung saan ako nanggaling. Hindi nyo alam kung saan ako nagsimula. Kaya minsan, pag sinasabi ng tao, mayabang na daw ako kasi ganito na yung buhay ko. Yayamanin ka na ngayon. Ganun yung salita. No, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Nasimula noon, sabi ko nga po, pag nakikita ko yung mga kapatid ko, sabi ko, Lord, ako yung panganay, bakit lagi ako nahihirapan? Bakit lahat ng sarap sa kanila? Alam niyo po yung mga kapatid ko, hindi nila naranasan ko. Hindi nila naranasan na pumasok, mamasukan, maglinis ng kubeta. Kahit isa sa kanila. Tapos minsan, pag nakakarinig ka pa ng sumbat sa pamilya mo, di ba? Na parang lahat ng pagkukulang ikaw. Kasi ikaw yung ate.
Alam niyo po, lahat ng burden na yan sa buhay ko noon, minsan, ang dami kong tanong, pero ngayon, tas ngayon na, nagkaroon ako ng magandang buhay, ang salita pa rin ng mga tao, dahil lang naman kasi sa asawa mong Amerikano, kaya ka maganda ang buhay, kaya ganyan ang buhay mo. Alam niyo po, lahat pa rin, ayaw nilang tanggapin na, ayaw makita ng ibang tao, di ba, na gumaganda at bumubuti rin yung buhay mo. Kasi hindi naman nila naunawain pinagdaanan mo. Bawat isa sa atin po may experience. Bawat isa sa atin kinatagpo ng Panginoon. At naniniwala po ako, bawat isa sa atin may kwento. Amen? Na nagpalakas sa atin. Nagpatatag po sa atin. Amen? Bawat isa sa atin po, naranasan natin yung mga sumbat ng ibang tao, naranasan natin kung paano tayo laitin ng mga tao. Sabi ko nga, wala kayo sa buhay ko nung 2 pesos lang yung pera ko sa bulsa. Nung 20 pesos lang yung pera ko sa bulsa, wala kayo. Tapos ngayon, na may dolyar yung pera mo sa bulsa, ang dami pa rin nasasabi ng tao. Kaya mahirap mag-compromise sa tao. Kaya nga, ako po talaga, sabi ko nga, Lord, salamat kasi nakilala kita. Kaya yung mga tao na yun po, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa mga tao na yun kasi mas naintindihan ko nung inabot ako at kinatagpo ko ng Panginoon sa mga paghihirap na pinagdaanan ko kung bakit nandito ako ngayon. Pinahintulutan po yun ng Panginoon. Dahil walang bagay na hindi pinahintulutan ng Panginoon kung bakit po ako nakalipad dito sa abroad. Hindi dahil sa asawa ko rin, di ba? Pinahintulot po ng Panginoon ang lahat ng bagay na to na maganap sa buhay ko. Dito ko rin nakilala ang Diyos. Pakimute nga po. Ate Cristita. Lahat tayo, naniniwala po ako, may mga pain din kayo. May mga kwento rin kayo. May mga personal na kwento rin kayo. Nagpapasalamat din ako kasi sa lahat ng pain na yun, merong isang taong tumanggap sa akin. Sa lahat ng pain na pinagdaanan ko po, habang nagtatrabaho ako sa abroad, may isang tao na tumanggap sa akin na sabi niya, hindi ang trabaho mo ang nagde-determine kung sino ka. Merong isang John na ginamit ng Panginoon na dumating sa buhay ko at kung bakit po ginamit yung tao na to na maging asawa ko, maging maayos ang buhay ko, makakilala ako sa Panginoon po sa pamamagitan ng pandemic online, nandito na po ako sa Amerika bago po magkaroon ng stop na pag-fly off dito. Pinahintulot ng Panginoon na makarating ako. Pinutol niya yung maling relasyon ko sa Pilipinas at nilagay niya ako dito para ayusin yung buhay ko. Nakakilala ako sa Diyos sa online. Sa online po. Kaya, sabi ng ibang tao, sabi ng mga ibang Kristiyano sa akin, makasalanan ako. Makasalanan ako kasi nga, hindi pa patay yung asawa ko, nag-asawa na ako. Yun yung ibang pangunawa nila. Sabi ko, hindi. Ang sabi ng Panginoon, nung nakipag-isa ako sa Diyos, lahat ng lumang pagkatao ko wala na. Lahat ay bago na. Yun yung sinabi ng Diyos sa akin. Hindi yung sinasabi nila sa akin. Kaya nung una, hindi ko maintindihan. Lagi kong iniiyak sa Diyos. Lord, sabi ko sa Kanya, totoo bang makasalanan ako? Totoo ba na gugustuhin mo ba na makipaghiwalay ako dito sa tao na to ngayon? Na dinala mo sa buhay ko kung bakit ako nandito sa abroad para lang patunayan na totoong Kristiyano ako? Babalikan ko ba yung dati kong asawa? Sa kabila ng lahat ng pagpapagod na yon. Alam nyo, hindi. Nangusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan po ng certificate na tinanggap ko galing sa pagbabaptize. September 12. September 12, nakita ko yung certificate na yun, anak. Sabi niya, you are new creation. The old has gone, all has gone. Yun ang sinabi niya, yun yung diniin sa akin ng Lord, all has gone. Walang kahit isang dumi, anak.
Simula nung makilala mo ako, ang magsasabi na marumi ka. All has gone. Doon ko naintindihan. Sabi ko, Lord, salamat po. Salamat kasi sa pamamagitan ng certificate na yon, nandun yung baptism ko, nakahayag doon sa 1 Corinthians 5:17, kung di po ako nagkakamali, 5:7 or 5, yun yung nakita ko nung araw na yun. Iniiyak ko yun kay Nanay Andrea. Natatandaan ko po yun, iniyak ko yun dahil maraming taong nagsasabi na hindi daw ako karapat-dapat. Hindi ako dapat nagayag ng salita ng Diyos kasi hiwalay ako sa asawa ko dati. Sabi ko, hindi nyo naiintindihan. Kaya yung lahat ng pain na yun, lahat ng pain talaga. Simula pa noon, sabi ko nga, Lord, simula pa noong bata ako. Kaya sabi ko, hindi po ako natatakot. Dito talaga hindi ako natatakot. Hindi po ako natatakot alam niyo yun, kasi sanay akong maging mahirap. Sanay po ako maging mahirap. Kaya kung maging masarap man ang buhay ko, alam ko yung pakiramdam ng taong mahirap kasi galing ako doon sa hirap. Galing ako doon. Kaya hindi ako nagbibigay dahil marami akong pera. Natutunan kong magbigay dahil alam ko yung pakiramdam ng wala. Yun po ang totoo. Alam ko yung pakiramdam ng walang naman yung bulsa. Alam ko yung pakiramdam ng diaper ng anak ko, lampin lang. Alam ko yung pakiramdam po na malayo ka sa pamilya. Alam ko yung pakiramdam na naglilinis ng kubeta. Na bawat sentimo na kinikita mo doon, pinapadala mo sa pamilya mo. Alam ko yung pakiramdam na yun. Alam ko yung pakiramdam na maging mababa. Na tira-tira lang yung kakainin mo, yung pagkatapos yung amo mo, yun lang yung kakainin mo. Naranasan ko yun. Kaya pag may mga taong nagsasabi sa akin na mayabang na ako kasi ganito yung buhay, hindi nyo alam. Wala kayo ako. Nung panahon, na dos lang ang bulsa, laman ng pera ko sa bulsa. Lumipad po ako, galing ng Pilipinas, wala akong kagamit-gamit, walang sabon, walang toothpaste, walang tumutulong sa akin kahit kamag-anak ko, wala. Pero nung pabalik na abroad, pasalubong, ha? Alam niyo po yung naranasan ko pa, ginamit ko pa nga toothpaste yung ointment. Alam niyo po yun? Yung awang-awa ka sa sarili mo. Wala kasi akong gamit eh. Ginamit ko po yung ointment, yung pinag-toothbrush ko. Kasi wala akong toothpaste. Pero lahat ng mga paghihirap ko na yun, pinasasalamatan ko ngayon. Kung nasan man ang posisyon ko ngayon, kung ano man yung nakahanda pang ibibigay sa akin ng Panginoon, lahat po yun, pinasasalamatan ko. Kaya, ganun po natin nakakatagpo yung Panginoon. Marami po, Kaya, salamat po sa Diyos kasi pinadadala niya tayo ng iba't ibang tao. Minsan, iba't ibang sakit. Diba? Sa pamamagitan ng mga kirot na yon, totoo, tinutuwid tayo ng Diyos. Amen? Kaya, salamat po, Kasi, pinakita lang ng Panginoon that there's hope, may pag-asa. Kaya ako nilipat ng Diyos sa posisyon na yun kasi mas gusto ng Diyos na mas magamit niya pa ako. 'Di ba? Mas magamit niya pa yung purpose niya sa akin. Mas makilala ko ang Diyos ng mas malalim. At hindi ko po sasayangin yung pagkakataon na to. At anuman sabi ko nga ang meron ako, galing sa Panginoon. Kaya kung tayo po dumadaan sa mga sakit, 'di ba? Anuman po ang natin, gagamitin niya ng Diyos, kapatid, para maging testimony mo. Kasi ang testimony natin, yan tayo po nagiging witness, tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga, dito po, para sa pagtatapos natin, yan, napaiyak na rin ako ngayong araw na to. Sa 19 po hanggang 28, dito makita nyo yung God spoke to your suffering, to save your soul from death. Ako, inano ko na lang po talaga yung testimony ko na yun yung kaparaanan na ginawa sa akin ng Diyos. Kasi kung hindi ko po nalagpasan yung lahat ng yun,
Kung di ako dinala ng Panginoon, alam mo niyo po, sa impyerno din ako. Isa ako sa nakapila po, nakaluluwa sa impyerno. Pero alam niyo, sabi nga, ang pinatawad ng malaki, nagmamahal ng malaki. Naniniwala po ako doon. No? Hindi yung pagiging kabit ko noon, hindi yung paglalalaki ko noon, hindi yung pag-iinom ko, hindi yung mga paninigarilyo ko, ang magde-define sa akin ngayon. Kaya nagpapasalamat ako, hindi kayo yung Diyos ko eh. Nagpapasalamat ako, kaya kung may katabi ka ngayon, salamat kasi hindi ikaw ang Diyos ko. Hindi tao ang Diyos ko. Amen? Kasi, kinausap ako ng Panginoon sa lahat ng pain na yon, no? Na kailangan kong pagdaanan para maligtas yung kaluluwa ko. At si Tatay Job, no po, ito yung kaparaanan ng Panginoon na pinahintulot ng Diyos kasi alam ng Diyos ang kapasidad niya. Alam ng Diyos ang kaya niyang gawin. Alam ng Diyos, 'di ba, na hindi niya pahihintulutan na mamatay ang tatay kahit gaano pa kahirap ang nararanasan niya. Walang karapatan ng kaaway na patayin tayo kung hindi papahintulutan ng Panginoon. Natatandaan niyo yung sinabi niya, huwag mo lang gagalawin, huwag mo lang papatayin si Job. Gawin mo lahat, wag mo lang papatayin. Pero kahit pinahintulot ng Panginoon na maranasan natin yung mga pain, yung mga sakit, yung mga paghihirap, mga kapatid, merong Diyos. 'Di ba? May Diyos pa rin na tapat. Amen? Kaya nga dito, sabi niya, siya'y gagaling, sabi niya dito, muling sisigla. Tataglayin muli ang lakas noong kabataan. Amen? 'Di ba? Sabi niya dito, umpisa natin sa verse 19 sabi niya, pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit upang makita, upang sa pamamagitan ng kirot ang tao ay maging matuwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa at masarap man ang pagkain, wala ring gana. Nauubos ang kanyang laman, natitiray butot balat lamang, ang parang ay hagdan-hagdan ng pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya'y tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang tungkulin. Maaring itong anghel ay puspos ng kahabagan, ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan. Hindi siya dapat humantong sa libingan. Narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Amen. 'Di ba? Alam niyo, parang nakita ko si Jesus dito. Yung gracious God natin. Amen. Na nagpawalang sala at nagpatawad sa bawat isa sa atin at nagbigay ng kalayaan. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, sabi nga. Amen. Siya yung bayad para sa kalayaan ko. Para sa kalayaan mo. Because we receive the grace of God. Amen? Because He is gracious. Amen? No po? Tapos sabi niya dito, siya ay gagaling, muling sisigla, tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. No po? Dito sa yung maghahayo siya ng anghel na puspos, 'di ba? Sabi dito, may i-deliver niya, 'di ba? I-deliver niya yung mga anghel sa atin. Yun naman ang pangako ng Panginoon sa atin. Tapos dito sa 25, sabi, gagaling daw. Muling sisigla at tataglin niya lakas noong kabataan niya. Ang ibig sabihin dito, you will be healed. 'Di ba? Yung flesh mo, 'di ba? Yung mga katawan mo parang magiging bata ulit kasi pagagalingin ka ng Panginoon. Amen. Tapos mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. Ang pagsamba siya'y mapupuno ng kasiyahan, muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Amen. 'Di ba? Dito makikita ninyo yung panalangin, he shall pray, no? Dito sinasabi niya na magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos at i-restore ka ulit ng Panginoon. Lahat ng nawala sa iyo. Lahat ng panahon na nawala sa iyo. Kaya alam niyo po, nung nagkaanak ako, ngayon, 'di ba? Namatayan ako ng 2 anak. Ang masakit din po 'yun sa akin. Masakit 'yun, namatay yung 2 anak ko bago po ako nabuuan ng anak. Na po, marami rin mga salita na natanggap ko.
Amen. Tapos naranasan ko magkaroon ng anak. Kaya alam niyo po, no? Tutuwa po ako sa anak ko eh. Kasi ngayon ko lang naramdaman maging nanay. Para ko ni-restore ng Lord. Ngayon ko lang po naramdaman maging nanay kasi hindi ko naman naranasan lumaki yung mga anak ko sa braso ko. Hindi ko po naranasan na lumaki yung mga anak ko. Hindi ko nakita yung unang hakbang nila. Hindi ko alam. Kasi noong panahon na yun, tumayo po akong nanay at tatay ng mga anak ko. Ako lang ako makayon. Wala po akong katulong. Kaya salamat sa Diyos. Alam ko, na bata pa lang ako, pinapanood ako ng Panginoon. Kaya ngayon po, nagpapasalamat ako kasi may Diyos na nag-restore sa akin. May Diyos na umabot sa akin. Amen? Hindi niya tinulot na mamatay ako, o mapahabak ako. Kaya po, dito, ang ganda, na hindi lang minsan, sabi niya sa 29, na ito'y ginawa ng Diyos, na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok. Ang buhay dito'y punuin ng lugod. Job, tumahimik ka at makinig na mabuti, pakinggan mo't unawain ito. Aking sinasabi, kung mayroon ka namang nais sabihin, huwag mo na ito, amen. Dito po sabi niya na, pakinggan siya ni Tatay Job. Manahimik siya at pakinggan na lang yung sinasabi. Ito yung pagtatapos po ng natin. Kaya dito makikita natin na po na tapat ang Diyos, no? He will restore us. Ano man po ang pinagdadaanan natin, ano man yung pain na pinagdadaanan nyo, maire-rely natin. Kasi we are not Tatay Job eh. Hindi na po pinag-uusapan si Tatay Job ngayon dito. Amen? Bagamat binabaybay natin yung kwento niya, na maire-rely mo sa sarili mo. Katulad ko po ngayon, di ba? Naiyak na lang ako sa pasasalamat ko kasi natatandaan ko yung mga bagay po na kaya ko pala to pinagdaanan kasi mas higit kong nakilala yung Panginoon. No? Nananalangin ako sa Kanya, nagkaroon ako ng relasyon sa Kanya, ni-restore niya ako, nagkaroon pa ako ng salvation na dapat sa kamatayan na ako. Ito yung mga dinidescribe ni Elihu dito. Kaya salamat sa Diyos. Patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon, magpalalim sa salita. Amen? Kasi hindi kahit kailan babalik ang salita ng Diyos sa Kanya. Amen? Ano man ang pinagdadaanan natin, katatagpuin tayo ng Panginoon sa paraan po ng kaligtasan natin. Kahit sa masakit, kahit sa pinakamasakit na paraan. Kasi ganun din yung nangyari kay Jesus. Sa pinakamasakit na kaparaanan para sa'yo at para sa akin. Para lang magkaroon ka at magkaroon ako ng kaligtasan. Hindi madali. Diba? Hindi madaling makita ng tatay ang isang anak na pinaparusahan para lang sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Diba? Sinong nanay dito ang gustong nasasaktan yung anak? Hindi. Pero kung may bagay na ikabubuti ng para sa lahat, di ba minsan nasasaktan ka rin sa anak mo? Kahit sinusuway mo siya, kahit masakit para sa'yo, pero kung yun ang ikabubuti niya, I can say no. Basta mabuhay lang yung anak ko. Di ba? Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kahit minsan hindi mo naiintindihan yung ginagawa ng Diyos sa'yo. May mga bagay na nadidelay ka. May mga bagay na no ang sagot ng Diyos sa'yo kasi para yun sa ikabubuti mo. Let God be God. Not your way. His way. Diba? His will. Yun po yung tanggapin natin. Kaya ito, yung mga naganap kay Tatay Job na yan, kung paano pinapahintulot ng Panginoon lahat ng mga paghihirap mo, mga pagsubok mo ngayong oras na to. Kung sino yung Diyos na magre-restore kay Job, yun din yung Diyos na magre-restore sa'yo. Kung sino yung Diyos, di ba, ng Israel, Diyos din ng Pilipinas, Diyos din ng Amerika, Diyos ng lahat ng bansa. Amen? Dahil yun naman po ang sinabi ng Panginoon. All the should bow. Should bow. Walang kahit sinong tuod ang hindi dapat luluhod sa Diyos. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe. Purihin po ang Panginoon na binubuksan niya. Na even we're not Tatay Job, alam ko bawat isa sa inyo, may kanya-kanyang pain, may kanya-kanyang istorya, may kanya-kanyang experience kung paano mo nakatagpo ang Panginoon.
Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, patuloy po kami nagpapasalamat at nagtitiwala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na to na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa amin. Na hindi madali ang pinagdadaanan ni Tatay Job, Panginoon. Pero sa kabila ng paghihirap na yun, Lord, salamat, Panginoon, na may mga tao ka pa rin na binibigay sa amin na magpaunawa sa amin ng sitwasyon na hindi ka magpapabayang Ama. Hindi mo pa hintulutan yung mga problema, mga sitwasyon, mga experience namin na mawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Bagkus binibigyan mo ito ng dahilan para magpatuloy kami. Salamat, Panginoon, na isa sa dahilan, Panginoon, na maisip namin na walang bagay, Panginoon, na hindi mo kayang ibigay. Kung yung bugtong na anak mo, Panginoon, Lord, pinahintulot mo na iligtas ang sangkatauhan para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin. Kahit pa sa pinakamasakit na paraan sa'yo bilang Ama at sa Kanya bilang anak. Lord, let your will be done sa bawat buhay ng bawat isa. Na maranasan namin, Panginoon, na sa kabila po ng pagsunod namin, kung di namin kayang lakarin, kung di namin kayang takbuhin, lakarin namin, Panginoon. Kung di namin kayang lakarin, Lord, gapangin namin, Ama. Basta para sa'yo. Basta sa'yo lang. Sa'yo yung pagbagsak namin. Na alam namin, Panginoon, na nakakasunod kami kahit nahihirapan kami. Dahil alam namin that you are gracious God, Panginoon, na magre-restore, Panginoon, at magbabalik ng lahat ng nawala sa amin, Panginoon. Tapat kang Diyos, you are sovereign, Panginoon, and you are faithful. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. Salamat po at patuloy mong itanim sa puso at isip, Panginoon, ng bawat isa na nananatili ka pa rin Diyos na hindi nagbabago, nangungusap ka sa kahit anong kaparaanan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagpalain po ang dakilang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Pasensya na po kayo.